Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Dang araw, hapon, umaga, gabi sa inyo mga kababayan. At isa na namang makabuluhang topic ang ating pag-uusapan sa loob at sa labas ng ating bansa. So, nakialam na naman no, at nagbigay po ng statement etong si Leni Robredo laban po dito sa pagkakaaresto kay dating ex-president Rodrigo Duterte. So, ano ba ang binitawang statement nitong si Leni Robredo? So, para daw po kay dating Vice President Leni Robredo, hakbang sa paggamit daw ng hustisya at pag-ako ng responsibilidad ang due process na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi po nitong si VP Leni Robredo, ano to first to step daw towards accountability and justice na pinagdaanan din daw nitong si former Senator Laila. Kaya all this talk about everything daw that's happening about due process, about how unfair everything is. Lagi kong nababalik doon sa sitwasyon niya, Dilima, saad niya sa isang press conference nitong Sabado lang, mga kababayan. Hindi rin daw niya umano na iwasang balikan yung mga pinagdaanan ni dating Senator Laila de Lima na nakulong ng halos 7 taon noong administrasyong Duterte. So parang sinasabi niya na mabuti nga si Tatay Digong, ganito ganyan, no? So grabe din, no? Sabi pa dito, nakita ko yung sitwasyon ni Laila Nakita ko yung sitwasyon niya na malayo sa sitwasyon ngayon. Talagang napakalayo po, mga kababayan. Sa totoo lang po, napakalayo po talaga, no? Mamaya explain natin yan. Sabi pa niya, she had to endure all of that kasi sinunod niya yung due process. Hinarap niya yung charge against her no matter how difficult and unfair. Saad niya. Dagdag pa po ni BP Leni Robredo, di hamak daw po na mas mabuti ang kalagayan ni Duterte sa dahig kumpara sa pinagdaanan daw ni De Lima sa PNP Custodial Center. So teka, mas matindi ba ang pinagdaanan ni Laila de Lima kamo? Nako, isang batalyon din ba yung umaresto sa kanya? Tapos nung inaresto po ba itong si Laila de Lima, hindi po ba pinakita yung arrest warrant? Pinilit din po ba siyang isakay sa eroplano? At ang matindi dito, pinatapon din po ba siya sa ICC? Para sabihin niya na mas maganda daw di ihamak ang katayuan nitong si ex-president Duterte. Kaya naiintindihan ko po yung nag-comment dito Sabi nung isang netizen dito, paano ba yung pag-arrest kay De Lima? Nakalimutan ko na. Isang batalyon din ba at sinabi rin ba ng general na hihinahin niya si De Lima? Wala bang warrant of arrest na pinakita? Hindi ba siya binigyan ng right to defend herself in a judicial authority? Enlighten me please. So yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya bakit po nasabi nitong si BP Leni Robredo na di hamak daw na napakaganda ng katayuan itong si ex-president Duterte dyan po sa ICC. Diba? So sana hindi na lamang po siya nagsalita o nagbigay ng opinyon, no? Sana nanahimik na lamang po siya. Si De Lima kasi was afford due process. She was given a chance to answer the allegations against her in the Philippines court. Diba? Again, in the Philippine courts po, hindi po sa ibang bansa, hindi sa ibang lahi, hindi po sa ICC katulad ng ginawa dito po kay ex-president Duterte. So nasaan yung mas mabuti pa yung katayuan ni ex-president Duterte dito? Hindi ko makonek. Please enlighten me. Ito po ay completely different to Digong who was automatically surrendered to a foreign entity. Diba? Anong due process yung pinagsasabi mo dyan? Sa totoo lang mga kababayan, sobra pong nakakahiya. No? Sobrang nakakahiya po na mismong gobyerno natin yung nag-surrender sa kapwa nila Pilipino sa ibang lahi. Diba? Ito isang patunay lamang po na kahit sino pwedeng gawin yon sa kanila. So nakakatakot na po palang mabuhay dito sa Pilipinas. Actually, pang Pilipinas lang po yung inaanong kaso dito po kay ex-president Duterte pero dinayo pa po nila sa ICC.
So nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya po talaga at isa pa ang Interpol po, hindi pasok diyan na yung pinupukol po na krimen dito po kay ex-PRRD. Ang Interpol nagbibigay lamang po yan ng red flag, no? Pero ang ICC po dapat talaga ang kumikilos dito. Tapos sasabihin ng gobyerno na wala daw silang kinalaman sa pagkakaaresto dito po kay ex-President Duterte. So kung matapang sila, bakit ayaw po nilang aminin na nakipagtulungan sila sa ICC para isurrender po itong si ex-President Duterte? Akala ko ba matapang sila, bakit di po nila maamin-amin yan? So next topic naman tayo mga kababayan, tungkol po ito doon sa naging unang pagharap ni ex-President Duterte dito po sa ICC. So kahapon po yan nangyari, no? At alam ko naman na nanood po kayo noong kaganapan na yon sa ICC kahapon at isa po ito for sure sa napansin po ninyo, yung kalagayan po ni ex-President Duterte dyan sa ICC habang siya po ay nagsasalita. So isa po ito sa pinag-uusapan ngayon, yung pautal-utal na pagsasalita po ni Tatay Digong. Napansin ko din na parang hindi po talaga maayos yung kanyang kalagayan kahit na siya ay nag-appear lamang po sa parang monitor. Napansin ko din doon mga kababayan na parang hirap talaga siya doon mga kababayan kasi parang hinang-hina si Tatay Digong na hindi ko maintindihan kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi kung inyo natatandaan kahapon, bago po mangyari itong unang pagharap niya sa ICC, sinabi po ni Medialdea, 'di ba, na dinala daw po sa hospital itong si PRRD, 'di ba? Hinahanap niyo po sa loob ng ICC, wala daw po doong Rodrigo Duterte. Dinala daw ata no sa hospital kasi present naman niya lahat yung mga medical papers nitong si ex-president. So di naman niya alam kung saang hospital dinala itong si PRRD. Tapos nabigla na lang tayong lahat nang makita natin na umappear itong si Tatay Digong sa monitor tapos ganito po yung boses niya. Utal-utal. Samantalang nung nasa eroplano pa po siya, okay naman yung kanyang pagsasalita. Pero bakit nung umappear dito sa monitor kahapon, dito po sa palive ng ICC, bakit utal-utal na po si Tatay Digong? Yan po ang katanungan ngayon ng taong bayan, mga mamamayang Pilipino, nag-aalala po sa kalagayan niya. Kasi nabasa ko po sa comment section na para daw pong na mild stroke si Tatay Digong. So ipapakita ko po sa inyo yung komento ng ilang mga netizen. Parang na mild stroke man si Tatay or baka sobrang lamig dyan sa inuupuan niya, laban lang tay. Sabi pa ng isa dito, parang na mild stroke si Tatay Diggs. Hindi siya ganiyan magsalita nung nasa eroplano pa. Sabi pa ng isa, parang may mild stroke si Tatay Digong. So wag naman po sana, 'di ba? Kasi sobrang mag-aalala na naman po etong ating mga kababayan. Sana nilalamig nga lang po talaga itong si Tatay Digong dahil yung kanyang katawan, syempre nag-a-adjust pa po yan dahil sobrang lamig ngayon dyan po sa Netherlands. And isipin naman natin, mag-80 years old na po si Tatay Diggs. And inaalalayan po ito pag siya po ay lumalakad at tumatayo. Sa ganitong edad po kasi talaga, sobrang hirap po mag-adjust ng katawan niyan sa malamig. 'Di ba? Kaya nakakalungkot lang na si Tatay Digong po ay humaharap sa ganitong sitwasyon. Para bang pinipilit niya pong magpakatatag para po sa ating lahat. Alam po nating lahat mga kababayan na ginawa niya lamang po yung tama para po sa ikakabuti ng lahat. Dahil kung di niya po gagawin yon, mas marami pong mabibiktimang mga inosente. Kaya tayong mga Pilipino, mga maka-Duterte dyan, magsama-sama po tayong sumuporta kay Tatay Digong. Ipahayag po natin yung ating mga saloobin and syempre yung ating karapatan sa maayos at mapayapang rally na isinasagawa po sa buong panig po ng ating bansa.